Ang kambal na ito ay naglalaro ng tennis ng magkasama. Ngunit sa sobrang lakas ng tira ay tumama ang bola sa mukha ng bunso. Nalaglag ang stick na hawak at tumusok sa ulo nito. Nakomatose ang kapatid sa pangyayari. At dahil doon siya ay nagdusa. Humanap siya ng pinakamagagaling na doktor ngunit wala siyang mahanap. Isa na lang ang paraan upang gumaling ang kanyang kapatid. Ang mahanap ang pinakamagaling na doktor mula sa Egypt. Siya ay nagpunta dito. Nakita ni Adele ang isang butas. Nakakita sila ng punit-punit na mapa. Pinindot niya ang isang bilog at pagkatapos ay bumukas ang isang batong pinto. May itim na likido ang lumabas mula sa loob. Sila ay pumasok ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kasama ay nakakita ng mga gold at silver. Ngunit siya ay interesadong makita lamang ang hinahanap na doktor. Masyadong natuwa ang mga kasama nang biglang kinagat siya ng isang gintong ahas. At saka nalaglag. Binuksan ni Adele ang kabaong at nakita ang matagal nang hinahanap na doktor. Kahit isa na itong kalansay ay nabuhayan pa din siya ng loob. Isang professor naman ang pumasok sa lugar. Pinaalis nila ang mga tao sa loob. Lumapit ang professor sa kalansay. Pagbaba niya ng salamin ay biglang gumalaw ito. Nagulat at natakot saka umalis. Kinausap niya si Adele at inutusan ng mga tauhan na barilin siya. Kinuha ang sigarilyo sa bulsa at sinindihan ito. Ang likido pala ay langis kaya ito ay lumiyab. Tumakbo ng mabilis si Adele upang hindi abutan ng apoy. Siya ay nakapasok sa kabaong at natamba. Napunta ang kabaong sa umiikot na tubig at siya ay napunta sa ibang lugar. Himalang nakatakas si Adele. Nadala niya ring ang bangkay ng doktor sa kanilang bahay upang magamot ang kapatid. Umaasa siyang ang kanyang kapatid ay gagaling na sa wakas. Ngunit papaano pa makakapagpagaling ang doktor na ito kung patay na? Si Adele ay may nakilalang professor na kayang bumuhay ng mga patay. Kinaya nitong buhayin ang isang dragon. Ngunit naging mapinsala ang dragon kaya dahil dito ay nakulong ang professor. Ang unang kailangan niyang gawin ay tulungan ang taong ito na makalaya sa kulungan. Nagdamit bilang isang attorney si Adele upang makausap ang professor. Hindi nagtagal ay nabisto siya kaya napalabas. Kinabukasan ay nagpanggap na serbidora. Ngunit siya ay muling namuka ng pulis kaya pinalabas siya. Muling nagbihis na isang madre at pumasok siya sa kulungan upang kausapin ang doktor ngunit di siya nito pinansin. Hindi siya tumigil, nagdamit siyang muli bilang pulis upang tignan ang professor. Ngunit nang binuksan niya ang selda ay wala na ito dito. Sinabi ng lalaki na nailipat ang professor sa ibang lugar. Di niya alam ang gagawin kaya tumakbo siya sa labas para hanapin. Ito ang araw na muling lilitisin ang kaso ng professor. Nang tinakpan ang kanyang muka, biglang dumating ang dragon sakay si Adele at kinuha ang professor. Buti na lang ay napaamo niya ito. Dinala nila ang professor sa isang lugar. Ngunit nakita sila ng isang mangangaso. Binaril nito ang dragon at ito ay natamon. Nang hina ang professor sa nangyari sa kanyang alaga. Nilapitan nila ito at sinabing gagaling pa rin ang dragon. Agad silang pumunta ng bahay upang gamutin ang dragon. Napalipad nito ang mga gamit. Maging siya ay lumipad din sa kinauupuan. Ginamit ng professor ang kanyang buong lakas. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi niya kinaya at siya ay namatay. Habang ginigising niya ito ay bigla namang nabuhay ang kalansay. Nagulat si Adele. Nagpakilala ito at sinabing hindi siya isang doktor ngunit isang physician. Inamin ng kalansay na kailangan niya ng tulong ng isang tunay na doktor. Ngunit anong gagawin ni Adele kung namatay na ang doktor? Dahil sa pagkamatay ng doktor na ito, malamang ay may nabuhay na ring ilang kalansay gaya niya. Kaya sinamahan niya si Adele sa puntod ng Pharaoh. Muntik na silang mahuli ng security. Mabuti na lamang ay kaya niyang patumbahin ang mga ito gamit ang kamay. Sa wakas ay nakita na nila ang kabaong ng Pharaoh. Matapos ang ilang taong pagkakatulog ay nabuhay ang katawan ng Pharaoh. Pinakilala nila si Adele at sinabi ang pakay nito. Sinabi ni Adele na mula pagkabata ay wala siyang ibang ginawa kundi humanap ng magaling na doktor. Para pagalingin ang kapatid niya. Naawa ang Pharaoh at tinawag ang doktor niya. Dinala doon ang kapatid ni Adele. Hinila ng doktor ang nasa ulo. Galit si Adele ngunit siya ay sinabihang kumalma lamang. Kinuha ng doktor ang gamot sa isang jar. At nilagay ito sa sugat ng kanyang kapatid. Di nagtagal ay biglang bumangon ang kapatid. Paggising nito ay nagtaka siya kung bakit siya naroon. Matagal na wala itong malay kaya ganon. Lubos ang kasiyahan ni Adele dahil sa wakas ay nabuhay ang kanyang kambal. Niyakap niya ito at nagpasalamat sa mga kalansay. Ipinakita din na mula noon ang mga nabuhay na kalansay ay nag-umpisang umikot-ikot sa syudad. Ang palabas na ito ay pinamagatang The Extraordinary Adventures of Adele Blanc-Sec na ipinalabas noong 2010. Ang bawat parte ng pelikulang ito ay nakakatawa kaya ito rin ang dahilan kung bakit tinangkilik. Dito na nagtatapos ang kwento. Please like and follow our page for more videos.